Para sa akin, ang bahay na ito ang simbolo ng pamilyang binuo natin. Ngunit mukhang para sa inyo, isa lang itong asset na dapat paghatian habang buhay pa ako. Ang boses ni Lolo Santi ay mababa, halos pabulong, habang nakatayo siya sa dilim ng pasilyo. Sa loob ng silid, hindi siya nakikita ni na Elise at Joven. Ang liwanag mula sa sala ay tumatago sa siwang ng pinto, nagpapakita sa dalawa na kasalukuyang nakaupo sa sofa, abala sa pagtitingin ng mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa. Bakit mo pa kailangang hintayin na mawala siya, Elise? Kung ngayon natin maililipat ang titulo, mas mabilis nating mabibenta ang property bago pa siya magdesisyon na ibigay ang natitirang savings niya sa charity. Ani Joven. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali at pagkasuklam. Huwag kang masyadong halata, Joven. Sagot ni Elise habang humihitit ng sigari. Yo, ang usok ay humahalo sa hangin. Kailangan nating maging malambing. Dad, for your own good naman ito. Dad, para hindi ka na mahirapan sa maintenance. Kapag nakuha na natin ang pirma, wala na siyang silbi sa bahay na ito. Sa labas ng pinto, hawak ni Lolo Santi ang isang baso ng mainit na gatas na inihanda niya para sa kanila. Ang baso ay gawa sa porselana, isang regalo mula sa kanyang yumaong asawa, at ngayon, ang init nito ay tila naging baga na sumusunog sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagtatrabaho ng 15 oras kada araw para lamang maitaguyod ang pag-aaral ng 2 anak na ito, ay nagsisimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanyang balikat. Bumitaw ang baso mula sa kanyang pagkakapit. Ang tunog ng nababasag na porselana sa sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Agad na lumabas si Elise mula sa silid. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagiging mapanupil tungo sa pagiging mapagkunwari. Dad? Ano ba yan? Ang clumsy mo naman. Basag na naman ang gamit na pinaghirapan ni Mami. Ano ba talagang mangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Lolo Santi. Tiningnan niya ang mga piraso ng porselana na nagkalat sa sahig. Iyon ang huling alaala na may kaugnayan sa kanyang asawa sa loob ng bahay na ito. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanyang puso na niluray-luray ng sarili niyang mga anak. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan. Isang sugat na hindi makikita ng paningin, ngunit sapat para patayin ang huling natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Dad, are you listening? Mataray na tanong ni Elise habang humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala. Puro pagkairita lang. Linisin mo ito. May meeting pa kami ni Joven mamaya tungkol sa future ng pamilya natin. Huwag mo kaming abalahin sa mga kalat mo. Tumayo si Lola Santi. Ang kanyang likod, na dati ay laging nakayuko sa pagod, ay dahan-dahang tumuwid. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang minsan ay tiningnan niya ng may pagmamalaki, na yon ay puno lamang ng kasakiman. Ito ba ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko? Ang ituring na isang kalat sa sarili kong tahanan? Ang tanong na iyon ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Ngunit nanatili itong nakabaon sa kanyang isipan. Isang matulis na tinik na nagpapatunay na ang pagmamahal na walang hangganan ay isa lamang pagkakamali. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng dibdib ni Lolo Santi, isang bagyo ang nagsisimula ng bumuo. Handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Napakalamig ng hangin sa loob ng bahay, ngunit mas malamig ang pakikitungo ni na Elise at Joven. Matapos ang ingay ng nabasag na porselana, hindi man lang nagbago ang timpla ng mukha ni Joven. Sa halip na tulungan ang kanyang ama, ginamit niya ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos upang itulak palayo ang mga piraso ng basong. Kanina lamang ay hawak ni Lolo Santi. Dad? Nakikita mo bang ginagawa mo? Madiing tanong ni Joven habang mabilis na itinago ang mga dokumentong hawak niya sa loob ng drawer. Lagi mo nalang ginagawang komplikado ang lahat. Hindi mo ba naisip na nakakaabala ka sa amin? Tumayo si Elise sa tabi ng pinto, nakapamewang at nakatingin ng matalim sa kanyang ama. Wala na ang mapagkunwaring ngiti na ipakikita niya sa ibang tao. Ang kanyang muka ay puno ng pagkayamo. Tila ba ang presensya ni Lolo Santi ay isang dumi na dapat nang walisin. Alam mo, Dad, matagal na naming pinag-uusapan ito.
Hindi na bagay ang lifestyle mo rito. Masyado nang malaki ang bahay na ito para sa isang taong puro na lang abala ang naidudulot. Dahan-dahang tumalikod si Lolo Santi. Ang kanyang mga binti ay tila naging bato sa bigat ng nararamdaman. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang maglakad patungo sa kanyang silid. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang boses ng kanyang mga anak na patuloy sa pagtatalo tungkol sa kung paano hahatiin ang mga gamit niya, na para bang wala na siya sa mundong ito. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Lolo Santi ang kanyang lumang maleta. Hindi niya inilagay ang kanyang mga mamahaling damit o kahit ang kanyang relo. Ang tanging kinuha niya ay ang maliit na litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang babaeng minsan ay nangako sa kanya na sabay nilang palalakihin ang kanilang mga anak ng may pagmamahal. Hinaplos niya ang basag na frame nito, ang tanging yaman na may halaga sa kanyang puso. Dad, bilisan mo! Ani Elise mula sa labas ng pintuan. Ang boses ay may halong pagmamadali. May mga darating na interior designer bukas para sa renovation ng bahay na ito. Ayaw naming makita nila ang mga lumang gamit mo rito. Habang hatak ni Lolo Santi ang kanyang maleta palabas ng pintuan, naabutan niya si Elise na may kausap sa telpon. Oo, Ricardo, don't worry. He's leaving tonight. The house will be ours by tomorrow and we can finalize everything before the wedding. Paglabas ni Lolo Santi sa tarangkahan, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig nito ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ngunit mas masakit ang tunog ng bakal na gate na dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang bawat pagdikit ng bakal sa isa't isa ay tila isang matalim na salita na naghihiwalay sa kanyang nakaraan. Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana ng bahay na siya mismo ang nagpagawa. Habang ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namamatay, tila iniwan na siya nito sa kadiliman ng gabi. Lolo Santi naglakad sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila hinihila ng bawat patak ng tubig na humahampas sa kalsada. Wala siyang dalang payong, wala siyang pupuntahan. Tanging ang maleta na lamang ang nagsisilbing sandigan ng kanyang natitirang danggal. Huminto siya sa isang maliit na tindahan na sarado na, sumisilong sa ilalim ng lumang tolda nito upang hindi mabasa ang litrato ng kanyang asawa. Habang pinapanood niya ang mga sasakyang dumadaan, naalaala niya ang mga araw na siya ang nagmamaneho ng sasakyan para ihatid sina Elise at Hoven sa paaralan. Noon ang tanging hiling niya ay maging masaya ang kanyang mga anak. Ngayon, ang hiling na iyon ay naging isang sumpa na nagbaon sa kanya sa ilalim ng tulay ng kawalan. Isang matandang babae, si Aling Rosa, ang nagbukas ng bintana ng katabing bahay at nakita ang kanyang kalagayan. "Santi, ikaw ba yan?" Ang tanong ni Aling Rosa na may halong pagkabigla. Si Aling Rosa ay dating katulong sa kanilang pamilya na pinatalsik ni Elise dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Sa kabila ng lahat, inalok siya nito ng matutuluyan sa isang maliit at payak na silid. Doon, sa ilalim ng bumbilya na kumukurap-kurap, pinuksan ni Lolo Santi ang kanyang maleta. Sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang lumang notebook. Ito ang diary kung saan nakatala ang lahat ng transaksyon ng kumpanya at ang mga lihim na pirma ni Elise at Hoven sa mga kontratang hindi niya alam. Hindi na nakatulog si Lolo Santi. Ang gumbilya sa kisame ay patuloy na kumukurap-kurap na parabang isang matandang puso na hirap ng tumibok. Paulit-ulit niyang binasa ang text message sa kanyang telpon no sino ang maaring makakaalam ng tungkol sa mga ebidensyang tinatago niya. Ang tanging nakakaalam lamang ng notebook na ito ay ang kanyang yumaong asawa na siyang nagtago nito sa loob ng isang lihim na compartment ng maleta bago siya pumanaw. Sa dilim ng maliit na silid, inayos ni Lolo Santi ang kanyang sarili. Isinuot niya ang kanyang kupas na jacket. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat galaw niya ay may dalang bigat ng isang desyo yung hindi na mababago. Lumabas siya ng bahay ni Aling Rosa bago pa man sumikat ang araw. Ang hangin ng madaling araw ay masakit sa balat. Ngunit ang lamig nito ay walang sinabi sa nararamdaman niya para sa kanyang mga anak. Pagdating sa lumang simbahan, ang paligid ay nababalot ng katahimikan,
maliban sa tunog ng mga kuliglig na tila nakikiramay sa kanyang kalungkutan. Sa isang sulok ng simbahan, nakita niya ang isang figura na nakasuot ng itim na hoodie. Nang dahan-dahan itong humarap, hindi makapaniwala si Lolo Santi sa kanyang nakita. Yon ay si Mang Berting, ang matagal na niyang driver na biglang nawala 3 taon na ang nakalilipas matapos siyang pagbintangan ni Elise na nagnakaw sa kumpanya. Parang naging apoy ang maliit na USB na hawak ni Lolo Santi sa gitna ng malamig na madaling araw. Si Maya, ang paborito niyang apo, ang batang palaging nagtatakbo palapit sa kanya kapag may dala siyang pasalubong, ang gagamitin ng sarili niyang mga anak bilang pananggalang sa kanilang kasakiman. Santi, huwag mong sabihin nagdadalawang isip ka pa? Ang boses ni Mang Berting ay puno ng habag habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Gamit ni Elise at Joven ang pangalan ni Maya sa halos lahat ng illegal na kontrata. Kapag bumagsak ang kumpanya, ang apo mo ang unang hahabulin ng batas. Napakagatlabi si Lola Santi. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa kanyang sariling kabiguan, kundi sa kawalan ng puso ng kanyang mga anak. Para sa pera, handa nilang isakripisyo kahit ang sarili nilang dugo at laman. Habang naglalakad siya pabalik sa maliit na bahay ni Aling Rosa, hindi napansin ni Lolo Santi ang pagtakbo ng oras. Pagpasok sa payak na silid, agad ning isinaksak ang USB sa lumang laptop na natira sa kanya. Sa screen, unti-unting lumabas ang katotohanan. Mga peking dokumento, mga lihim na bank account sa ilalim ng pangalan ng isang lalaking nagngangalang Ricardo, at ang pirma ni Maya na paulit-ulit na ginamit nang walang kaalam-alam ang dalaga. Kinuha ni Lolo Santi ang maliit na braided bracelet sa kanyang bulsa. Ang regalong ginawa ni Maya para sa kanya noong huling kaarawan niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit habang pumapatak ang luha sa kanyang pismi. Si Maya ang nag-iisang liwanag sa madilim na pamilyang ito. Paano niya hahayaan na matupok ang liwanag na iyon sa kasakiman ng kanyang sariling mga magulang? Mabilis na naputol ang kanyang pag-iisip na magsimulang tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang video call mula kay Maya. Agad na pinunasan ni Lola Santi ang kanyang mga mata at sinagot ang tawag. Lumabas sa screen ang muka ng kanyang apo, ngunit mula dun ang masayang ngiti nito. Ang mga mata ni Maya ay mamula-mula at basang-basa sa luha, habang nanginginig ang kanyang boses sa kabilang linya. Lolo? Nasaan ka po? Please, umuwi ka na. Ang pakiusap ni Maya na pilit itinatago ang kanyang pagluha. Galit na galit sina Mami at Tito Joven. Sabi nila sa akin, kinuha mo raw ang mahahalagang papel sa bahay. Lolo, sinasabi nila na ipapakulong ka nila kapag hindi ka bumalik na yon at pumirma. Lalong humigpit ang hawak ni Lola Santi sa telpon. Sa likod ni Maya, narinig niya ang malamig at galit na boses ni Elise na nagsasalita sa background. Sabihin mo sa matandang yan, Maya, kapag hindi siya sumipot bago magtanghali, sisiguraduhin ko sa kulungan siya mamamatay. Tumingin si Lolo Santi sa larawan ng kanyang apo sa screen. Ang takot sa mga mata ng dalaga ang pumatay sa huling bahag, yung pag-aalinlangan sa kanyang puso. Huwag kang matakot, Maya. Ang mahinahong tugon ni Lolo Santi. Bagamat ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Magkikita tayo, ngunit hindi ayon sa gusto ng mami mo. Matinding init ng araw ang sumalubong kay Lolo Santi habang naglalakad siya patungo sa maliit na parke sa tabi ng lumang kapilya, ang lugar kung saan sila palaging nakikitang mag-apo noong bata pa si Maya. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang matinding kaba, ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa paninindigan. Hindi niya hahayaan na maging biktima si Maya ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Hindi nagtagal, nakita niya ang kaunting figura ni Maya na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, balot ng takot at nanginginig ang mga balikat. Nang damagtagpo ang kanilang mga mata, agad na tumakbo ang dalaga at yumakap sa kanya ng napakahigpit. Ang init ng luha ng kanyang apo na tumatago sa kanyang lumang damit ay tila kumukurot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Lolo, akala ko hindi ka na darating. Bulong ni Maya, ang boses ay halos mapatid sa labis na pag-iyak. Galit na galit si Mami. Pinapipirma nila ako sa mga papel na hindi ko man lang nababasa.
Sabi nila para daw to sa future ng pamilya natin. Pero natatakot ako, Lolo. Huminga ng malalim si Lolo Santi at hinawakan ang magkabilang pisingi ng kanyang apo. Makinig ka sa akin, Maya. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan matakot sa kanila. Hawak ko ang katotohanan. Ipinaliwanag ng matanda, sa pinakamaingat na paraan, na ginagamit lamang siya nina Elise at Hoven para sa kanilang sariling kapakinabangan at para sa mga illegal na transaksyon kasama ang lalaking nagngangalang Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa pagkagulat. Ang tiwalang mayroon siya sa sariling mga magulang ay tuluyang nawakasan sa mga sandaling yon. Ngunit bago pa man maiayos ni Lolo Santi ang planong paglaya ni Maya, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa tabi ng kalsada. Ang tunog ng mga pintuan na sabay-sabay na nagbukas ay nagpaalon ng takot sa tahimik na parke. Bumaba si Elise mula sa sasakyan kasama si Hoven. Ang mukha ng kanyang anak na babae ay pinaliligiran ng galit at pang-uuyam habang humahakbang ito palapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay mabilis at madiin. Napakagaling mo talagang magtago, Dad. Ang dila ni Elise ay tila may lason habang nakatitig sa matanda. Ginagamit mo pa ang bata para takasan ang mga obligasyon mo? Nagiging kidnapper ka na rin ba ngayon? Elise, sumusobra ka na! Ang maautoridad na boses ni Lolo Santi ay umalingaw-gaw. Tumayo siya sa harap ni Maya upang takpan ang dalaga mula sa paningin ng kanyang mga magulang. Alam ko ang lahat ng ginagawa ninyo ni Joven. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng kontrata at kay Ricardo. Bahagyang natigilan si Hoven. Ngunit mabilis na pinalitan ng maruming nisi ang kanyang mukha. Lumapit ito at pilit na hinawakan ang braso ni Maya para hilahin palayo sa matanda. Umuwi ka sa kotse, Maya. Huwag kang makikinig sa matandang ulyanin na yan. Bitiwan niyo ako! Ayoko sa inyo! Ang sigaw ni Maya habang pumapalag. Ngunit masyadong malakas ang hawak ni Hoven sa kanya. Kinuha ni Elise ang kanyang telepono mula sa bag. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial ng numero habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ama nang walang kahit konting habag. Isang pindot ko lang dito sa pulisya, Dad. At aarestuhin ka nila sa kasong kidnapping at pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Ang malamig na banta ni Elise habang itinataas ang telepono sa tapat na mukha ni Lolo Santi. Pumirma ka sa huling dokumento ngayon din o panuurin mong kaladkarin ka ng mga pulis sa harap ng apo mo? Tumingin si Lolo Santi sa mga mata ni Elise, mga matang walang bakas ng pagmamahal na minsan ay pilit niyang pinaniwalaan. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang patak ng asido na pumapasok sa kanyang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang takot na yon ay ibinaon na niya sa lupa kasama ng kanyang mga luhang natuyo na. Tingin mo ba matatakot pa ako sa kulungan, Elise? Ang boses ni Lolo Santi ay mababa, ngunit may dalang kakaibang banta na nagpatigil sa pagdayaw ng kanyang anak. Matagal niyo na akong ikinulong sa bahay na yon. Ikinulong niyo ako sa kasinungalingan ninyo. Kinuha ni Elise ang bullpen at ang papel mula sa kanyang bag at pilit na itinulak ito sa dibdib ng kanyang ama. Pumirma ka na lang, Dad. Huwag mo nang paabutin sa punto na kailangan ka pang kaladkarin ng mga pulis sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang tinanggap ni Lolo Santi ang bullpen. Tiningnan niya ang papel, ang huling hiling ng kasakiman ng kanyang mga anak. Ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa loob ng kanyang jacket. Anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Joven habang dahan-dahang binibitawan ang braso ni Maya sa pagkagulat. Akin na yan! Nang makawala si Maya sa hawak ng kanyang tiyo, agad siyang tumakbo sa likod ng kanyang lolo habang pilit na humihinga ng malalim. Tumingin si Lolo Santi sa dalawa niyang anak ng may matalim na ngiti sa kanyang mga labi. Huli na ang lahat, Elise. Hoven, ang mga ebidensyang tinago ninyo, ang mga transaksyon ninyo kay Ricardo, ang mga peking pirma gamit ang pangalan ng apo ko, ay wala na sa akin. Nanlamig ang mukha ni Elise. Anong pinagsasasabi mo? Ipinadadala na ni Berting ang lahat ng digital copy sa National Bureau of Investigation at sa Board of Directors ng kumpanya ngayong umaga, ang mahinahong pahayag ni Lolo Santi. Kahit anong pirma ang ilagay ko sa papel na ito, wala na itong silbi.
Ang buong mundo ay nakakaalam na kung anong klase kayong mga anak. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Hoven. Napaatras ito habang nakatitig sa kanyang kapatid. Elise, sinasabi ko na sa'yo. Sinasabi ko sa'yo na hindi natin dapat pinalayas ang matandang to nang walang kasiguraduhan. Manahimik ka, Hoven? Ang matinis na sigaw ni Elise na tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit. Lumapit siya ng husto kay Lolo Santi, halos magkatama ang kanilang mga mukha. Akala mo ba panalo ka na, Dad? Akala mo ba ligtas ang apo mo? Kung babagsak kami ni Hoven, isasama namin ang buong pamilyang ito sa hukay. Mabilis na pumasok sina Elise at Hoven sa kanilang sasakyan at pinaharurot ito palayo. Nag-iiwan ng usok at alikabok sa kalsada. Naiwang nakatayo sina Lolo Santi at Maya sa tahimik na parke. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag ang matanda, tumunog ang telepono ni Maya. Nang sagutin ito ng dalaga, agad na namutla ang kanyang mukha at nabitawan niya ang telepono sa damuhan. Lumapit si Lolo Santi at dahan-dahang kinuha ang telepon. Sa kabilang linya, isang malamig at hindi pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita. Santi, balita ko ibinunyag mo ang mga secret account natin? Huwag mo kakalimutan. Hawak ko ang promissory note na may pirma ng apo mo. Pagmamay-ari ko na ang buong venue ng kasal niya at bukas na bukas din, sisingilin ko si Maya ng 50 milyong piso. O gagamitin ko ang pangalan niya para ipasalo ang lahat ng utang ng mga magulang niya. Nang mamatay ang linya sa telepono, napaupo si Maya sa damuhan. Ang kanyang dalawang kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay patuloy na yumayanig sa pagluha. Ang bigat ng 50 milyong piso at ang banta sa kanyang kinabukasan ay tila isang malaking bundok na dumagan sa kanyang dibdib. Lolo, paano na po to? Ang basag na boses ni Maya ay humihingi ng tulon. Hindi ko po kayang bayaran yon. Sisirain nila ang buhay ko. Sisirain nila ang kasal ko. Lumuhod si Lolo Santi sa tabi ng kanyang apo. Hinawakan niya ang dalawang nanginginig na kamay ng dalaga at pilit na itinaas ang mukha nito upang magkatitigan sila. Ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang nag-aapoy na liwanag ng isang amang handang maging pader para sa kanyang pamilya. Tumingin ka sa akin, Maya. Ang maautoridad ngunit puno ng pagmamahal na sabi ni Lolo Santay. Nung isinilang ka, ipinangako ko sa lola mo na hanggat may hininga pa ako, walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Hindi yan magbabago ngayon. Kinuha ni Lolo Santi ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ni Ate Gabriel Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan at pinakapagkakatiwala ang abogado nung itinayo pa lamang niya ang kanyang negosyo. Si Gabriel ay isa sa ilang taong pilit na inilayo ni na Elise at Hoven sa kanya upang wala makapagtanggol sa kanyang mga karapatan. Pagalipas lamang ng kalahating oras, isang pilak na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ng park. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na Amerikana, hawak ang isang makapal na folder. Nang maglakad ito palapit at makita ang kalagayan ni Lolo Santi, agad na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Santi, kaibigan ko. Ang boses ni Ate Cruz ay puno ng emosyon habang mahigpit na yumayakap sa matanda. Patawarin mo ako kung natagalan ako. Sinubukan kitang hanapin ang pinalayas ka ng mga anak mo, ngunit hinarangan nila ang lahat ng komunikasyon ko sa iyo. Gabriel, wala ng oras. Ang seryosong tugon ni Lolo Santi habang itinuturo ang apo. Ginamit nila si Maya. May hawak na peking promissory note si Ricardo at pinanatakot ang bata. Naningkit ang mga mata ni Ate Cruz sa galit. Binuksan niya ang kanyang folder at ipinakita ang ilang mga pampublikong dokumento. Huwag kang mag-alala, Maya. Ang promissory note na yon ay walang bisa sa ilalim ng batas dahil ginawa ito sa pamamagitan ng panlilinlang at pamimeke. At mas mahalaga, nakakuha na ako ng temporary restraining order laban sa mga kumpanya ni Ricardo. Tumingin si Ate Cruz kay Lolo Santi na may matinding seryosong mukha.
Santi, kailangan mong malaman ang totoo. Si Ricardo ay hindi lang basta investor o loan shark. Siya ang lihim na kasosyo at kasintahan ni Elise. Sila ang magkasama sa pagpapatakbo ng offshore accounts para ubusin ang pondo ng kumpanya mo. Lalang tumigas ang mukha ni Lolo Santi. Ang huling pira-pirasong awa sa kanyang puso para sa sariling anak ay tuluyang natunaw at naging abo. Nasaan sila ngayon, Gabriel? Ang tanong ng matanda, ang kanyang boses ay malamig tulad ng yelo. Nasa Grand Ballroom sila ng hotel ngayon, Santi. Sagot ng abogado. Nagsagawa sina Elise at Ricardo ng emergency press conference para ideklara na ikaw ay nawawala na ng tamang pag-iisip at ibenta ang mga natitirang shares ng kumpanya sa mga banyagang mamumuhunan. Ihatid mo kami doon, ang maikling utos ni Lolo Santi habang inaalayan si Maya na tumayo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating sila sa Marangyang Hotel. Ang pintuan ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, maraming mamamahayag at mga negosyante ang nakikinig sa talumpati ni Elise sa entablado. Habang nakatayo sa tabi nito si Ricardo na may mayabang na ngiti. Nang pumasok si Lolo Santi na nakasuot ng kanyang simpleng damit, ngunit may tindig ng isang tunay na leader, unti-unting tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga mata ng lahat ng tao ay napako sa matandang dating nagmamay-ari ng buong kumpanya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Elise. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lolo Santi, dahan-dahang humakbang si Ricardo patungo sa mikropono. May kinuha siyang isang papel mula sa kanyang suit at itinaas ito sa harap ng mga kamera. Mabuti at dumating ka, Mr. Santi. Ang malamig na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa mga speakers ng bulwagan. Dahil sa harap ng media na ito, gusto kong basahin ang opisyal na affidavit na pinirmahan ng sarili mong anak na si Joven, kung saan inamin niya na ikaw mismo ang utak sa likod ng pagpapadala ng milyon-milyong piso sa mga illegal na account sa ibang bansa. Nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan matapos ang pahayag ni Ricardo. Ang mga ilaw ng mga kamera ay tuloy-tuloy na yumayanig sa dilim habang ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na nagtatanong. Nakatayo si Elise sa tabi ni Ricardo na may mayabang na ngiti, habang sa kabilang sulok ng entablado ay nakatayo si Joven. Maputla, nanginginig ang mga kamay at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ama. Narinig niyo ba ang sinabi ni Mr. Ricardo? Ang matinis na boses ni Elise ay umalingaw-ngaw sa mikropono. Ang aming ama na pinalalabas na biktima, ang mismong nagnakaw sa kumpanyang pinaghirapan naming palagiin. Nakatayo lang si Lolo Santi sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay parang gawa sa marbol, walang kahit konting takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sa isang galaw lamang, ang buong bulwagan ay muling tumahimik. Ang karisma ng isang lumang leader na nagtatag ng empire na yon ay naroon pa rin. Hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Joven! Ang mababang boses ni Lolo Santi ay umabot sa entablado. Tumingin ka sa akin. Nanginginig ang buong katawan ni Joven. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Yan ba ang itinuro ko sa'yo? Tanong ng matanda. Ang magsinungaling sa harap ng maraming tao para lamang sa proteksyon ng isang lalaking, gagamitin at itatapon ka rin kapag natapos na ang lahat? Dad! Ang utan na subok ni Joven, ngunit agad siyang pinalo ni Elise sa braso para patahimikin. Bago pa man makapagsalita uli si Ricardo, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likod ng bulwagan. Pumasok ang 4 na kalalakihan na nakasuot ng pormal na barong at may hawak na mga badge ng National Bureau of Investigation, kasama si Mang Berting. Lumapit ang namumunong hepe kay Ate Gabriel Cruz at tumango. Humarap ang hepe sa entablado at kinuha ang sariling speaker mic. Mr. Ricardo Velasco, Ms. Elise Santiago, at Mr. Joven Santiago. Ang maautoridad na boses ng opisyal ay napatahimik sa lahat. May hawak kaming warrant of arrest mula sa korte para sa kasong bank fraud, forgery, money laundering, at extortion. Nanlamig ang buong katawan ni Elise. Ano? Hindi maaari yan! May hawak kaming affidavit.
Inilabas ni Ate Cruz ang kanyang tablet at ikinabit ito sa malaking projector screen ng hotel. Sa harap ng lahat ng media, lumabas ang mga konkretong bank record kung saan nakatala na ang pera ay pumapasok diretsyo sa personal na offshore account ni Ricardo sa Switzerland gamit ang mga ipinagbawal na access code na tanging sina Elise at Ricardo lamang ang nakakaalam. Kasabay nito, pinalabas din ang isang audio recording kung saan malinaw na naririnig si Ricardo habang pinag-uusapan ang paggamit kay Hoven bilang sacrificial lamb kapag pumutok ang investigasyon. Hindi sa akin yan! Inilaglag mo ako, Ricardo! Ang biglang sigaw ni Joven, na tuluyang nawala ng bait sa takot. Mabilis siyang tumakbo pababa ng entablado at lumuhod sa paanan ni Lolo Santi. Dad! Patawarin mo ako! Si Elise at si Ricardo ang nag-utos sa akin na pirmahan yan. Sabi nila makukuno ako kapag hindi ko ginawa. Traidor ka, Joven! Ang galit na sigaw ni Elise habang pilit na humahakbang palayo. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga ahente ng NBI kasama si Ricardo. Habang ikinukabit ng mga pulis ang mga pusa sa mga kamay ni Ricardo at Elise sa harap ng kumikislap na ilaw ng mga kamera, lumingon si Elise kay Maya na nakatayo sa tabi ni Lolo Santay, umiiyak sa gitna ng kaguluhan. Ang mukha ni Elise ay napuno ng matinding poot at demonyong ngisi. Umiiyak ka, Maya? Huwag kang mag-alala. Dahil bago ako pumasok sa kulungan, ipamumukha ko sa iyo ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay mo. Huminto ang lahat sa paggalaw habang nakatitig sa nagwawalang si Elise. Akala mo ba anak kita? Ang sigaw ni Elise na umalingaw sa buong bulwagan. Hindi kita anak. Anak ka ng patay mong tiyuhin. Inagaw lang kita sa kanya noong sanggol ka pa para makuha ko ang buong pamana ng pamilyang ito. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Maya matapos marinig ang mga huling salita ni Elise. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay at gulo habang pilit na kinakalad ka rin ng mga ahente ng NBI sina Elise at Ricardo palabas. Ngunit para kay Maya, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na gulo sa loob ng kanyang sariling isip. Anak ng kanyang patay na tiyuhin. Isang sanggol na inagaw para lamang sa pera at pamana. Nanginig ang buong katawan ng dalaga. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga. Ngunit ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Napaatras siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatitig sa kawalan. Maya, ang mahinahong boses ni Lolo Santi ay dumating kasabay ng dalawang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang mga balikat. Tumingin si Maya sa kanyang lolo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuloy-tuloy na dumadaloy ng walang tunog. Lolo, totoo ba? Hindi ko po sila totoong magulang? Ang buong buhay ko ba isa lang malaking kasinungalingan? Yumakap si Lolo Santi sa kanyang apo. Hinawakan niya ang ulo ng dalaga at isinandal ito sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang mga luha nito na mabasa ang kanyang lumang damit. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa iyo, Maya. Ang pabulong ngunit matatag na sabi ng matanda. Dugo ka ng pamilyang ito. Ikaw ang anak ng pinakamamahal kong bunso na si Mateo. Nung nawala ang magulang mo sa isang aksidente, pinalabas ni Elise na inabandona ka at siya ang nag-ampun sa iyo. Matagal kong pinaghinalaan ang katotohanan ngunit tinago nila ang lahat ng papel upang hindi ko makuha ang hustisya para sa iyo. Mula sa sahig, ang nanginginig na si Hoven ay dahan-dahang gumapang palapit sa kanila. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha at hiya. Dad, Maya, patawarin niyo ako. Alam ko ang ginawa ni Elise noon, pinalagpas ko dahil natatakot ako sa kanya. Handa akong magdusa sa kulungan, Dad. Tanggapin ko ang lahat ng parusa ng batas, basta patawarin niyo lang ako. Tumingin si Lolo Santi kay Hoven. Walang galit sa mga mata ng matanda, kundi isang malalim na lungkot at awa. Magdusa ka sa harap ng batas, Hoven. Yan ang tanging paraan upang malinis mo ang iyong kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay para takasan ang parusya, kundi para matutunan mong maging tao muli. Lumapit si Ate Gabriel Cruz at pinalibot, ang si Maya ng proteksyon, habang inaalaya nila si Lolo Santi palabas ng hotel, malayo sa mga kamera ng media. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Naramdaman ni Lolo Santi ang liwanag ng araw na tumatama sa kanyang muka nang walang dalang bigat ng kasinungalingan. Ngunit habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan ni Ate Cruz, patungo sa opisina ng abogado upang ayusin ang tunay na birth certificate at pamana ni Maya, biglang tumunog ang telepono ng abogado. Nang sagutin ito ni Ate Cruz, agad na kumunot ang kanyang no at naging seryoso ang kanyang mukha. Anong nangyari? Ang tanong ni Lolo Santi, na nakaramdam ng panibagong kaba. Inilagay ni Ate Cruz ang telepono sa kanyang kandungan at tumingin kay Lolo Santi sa pamamagitan ng rearview mirror. Santi, ang mga natitirang tauhan ni Ricardo sa labas. Pinasok nila ang ancestral house ninyo ngayong oras na ito. Sinusulog nila ang lumang silid ng mga arkeb kung saan naroroon ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ng iyong ama. Ang usok na nanggagaling sa kabilang bahagi ng bayan ay mabilis na nakita sa kalangitan. Ang sasakyan ni Ate Cruz ay mabilis na humahagibis patungo sa ancestral house ng pamilya Santiago. Ang lumang tahanan kung saan itinayo ni Lolo Santi ang kanyang mga pangarap at kung saan nagmula ang lahat ng alaala ng kanyang buhi. Nang makarating sila sa kalsada sa harap ng bakuran, ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang init ng apoy ay agad na dumampi sa kanilang mga mukha. Ang lumang silid sa gilid ng bahay ay pinaliligiran ng pulang liwanag ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa lumang dingding. "Lolo!" ang sigaw ni Maya habang nakahawak sa braso ng kanyang lolo sa takot. Ngunit bago pa man makalapit sina Lolo Santi, nakita nila ang mga kapitbahay, mga taong dating natulungan ni Lolo Santi noong naghihirap pa sila, na nagtutulungan. Si Aling Rosa, si Mang Berting, at ang iba pang mga dating manggagawa sa kumpanya ay tuloy-tuloy na nagpapasa-pasa ng mga timba ng tubig upang puksyain ang apoy. Ang bayanihan ng mga simpleng tao ay nagningning sa gitna ng usok. Hindi nagtagal, dumating ang 2 malalaking truck ng bumbero kasama ang 3 sasakyan ng pulisya. Ang mga tauhan ni Ricardo na nagtangkang tumakas mula sa likod ng bakuran ay mabilis na pinalibutan at hinuli ng mga awtoridad bago pa man sila makalayo. Matapos ang kalahating oras na pagpuksa sa apoy, ang usok ay dahan-dahan ang napalitan ng malamig na hangin. Ang main silid ng lumang bahay ay nananatiling matatag at hindi nasira. Humahabol sa hininga si Mang Berting habang naglalakad patungo kay Lolo Santi. May hawak na isang itim na leather briefcase na malinis at walang kahit konting bakas ng usok. "Santi." Ang boses ni Mang Berting ay may halong ngiti sa kabila ng dumi sa kanyang muka. Akala ng mga tauhan ni Ricardo ay matatalo nila tayo. Ngunit 2 araw pa bago pumasok ang NBI, inilipat ko na ang lahat ng orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ng kapatid mong si Mateo sa loob ng isang safe deposit box sa bangko. Lumabas ang luha sa mga mata ni Lolo Santi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kabutihang itinanim niya sa mga simpleng tao sa loob ng maraming taon ang naging pader na nagligtas sa kanyang natitirang pamana. Habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay na dahan-dahan ng lumalamig, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng tarangkahan. Bumaba mula rito ang isang batang lalaki na nakasuot ng formal na barong, may hawak na isang bungkos ng mga puting rosas. Si Leo, ang nobyo ni Maya. Ang laking gulat ng lahat nang makitang basang-basa rin sa luha ang mga mata nito habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Hindi pumingkit si Leo nang makita si Lolo Santay. Agad siyang lumuhod sa basang damuhan sa harap ng matanda, inilagay ang mga bulaklak sa tabi at hawak ang 2 kamay ni Lolo Santay nang may buong paggalang. "Lolo Santi, patawarin niyo po ako." Ang boses ni Leo ay nanginginig sa matinding emosyon. "Goven ko lang nalaman ang lahat ng ginawa ni na Tita Elise at Ricardo sa inyo at kay Maya. Nandito po ako hindi para sa pera o sa pangalan ng pamilyang ito. Nandito po ako para humingi ng pahintulot ninyo na maging tagapagtanggol ni Maya habang buhay." Tumingin si Lolo Santi sa nanginginig na mga balikat ng binatang nakaluhod sa kanyang paanan. Sa mga mata ni Leo, nakita niya ang katapatan na matagal nang nawala sa kanyang sariling pamilya. Walang bakas ng takot o pagiging mapagkunwae, kundi ang purong kagustuhan na protektahan ang babaeng mahal nito.
Dahan-dahang inabot ni Lolo Santi ang dalawang kamay ni Leo at pilit itong itinayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagdurusa, ang mukha ng matanda ay pinalibutan ng isang mabait at maawain na ngiti. "Tumayo ka, Leo," ang mahinahong sabi ni Lolo Santi habang pinupunasan ang luha sa sarili niyang mga mata. Hindi kailangang lumuhod ang isang taong may malinis na intensyon. Ang pagmamahal mo kay Maya ang pinakamagandang regalo na natanggap ng pamilyang ito ngayong araw. Yumakap si Leo sa matanda at pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Lolo Santay para magmano, isang tradisyon ng paggalang na matagal nang nakalimutan ng sarili niyang mga anak. Si Maya, na nakatayo sa tabi, ay dahan-dahang lumapit at nakiisa sa kanilang yakap, habang ang mga luha ng kagalakan ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Aling Rosa na may dalang malaking mangkok ng mainit na sinigang na inihanda niya para sa lahat. Ang amoy ng masarap na sabaw ay humalo sa malamig na hangin ng hapon na nagbigay ng panibagong buhay at init sa dating madilim na ancestral house. Magkakasama silang umupo sa paligid ng lumang hapagkainan na minsan ay naging saksi sa kasakiman ni na Elise at Joven. Ngunit ngayon, ang hapag na yon ay napuno ng tawanan, katapatan at tunay na pagmamahal. Si Mang Berting, si Aling Rosa, si Ate Cruz, si Leo at si Maya, mga taong walang kaugnayan sa dugo maliban kay Maya, ngunit naging mas higit pa sa tunay na pamilya sa oras ng kagipitan. Binuksan ni Ate Gabriel Cruz ang kanyang briefcase at inilagay ang ilang formal na dokumento ng korte sa mesa. "Santi, opisyal na naisampa ang mga kaso laban kina Elise at Ricardo ng walang piyansa," ang pahayag ng abogado. "At sa tulong ng mga ebidensya at ng testamento ni Mateo, ipinagkaloob na ng korte ang buong karapatan at pagmamay-ari ng kumpanya at ng ari-ariang ito kay Maya." Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, inilabas ni Ate Cruz ang isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalan ni Lolo Santi. "Ipinabibigay ito ni Joven mula sa kulungan," dagdag ng abogado. Binuksan ni Lolo Santi ang sobre. Sa loob ay may isang sulat na basang-basa sa luha ni Joven. Nakasulat doon ang pakiusap ng kanyang anak na bisitahin siya sa kulungan bago magsimula ang opisyal na paglilitis dahil may mahalaga siyang kailangang sabihin tungkol sa huling plano ni Elise. Kinaumagahan, pumunta si Lolo Santi sa kulungan kasama si Ate Cruz. Pagpasok niya sa maliit na silid ng pagbisita, nakita niya si Joven na nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa, nakaposa ang mga kamay at may mga pasa sa mukha matapos makipag-away sa loob ng selda. Nang makita ni Joven ang kanyang ama, agad na bumuhos ang kanyang luha at lumuhod siya sa sahig ng silid. "Dad! Salamat at pumunta ka!" ang utal na boses ni Joven. "Kailangan mong mag-ingat! Narinig ko si Elise kahapon sa bisita niya. Bago siya nahuli, nagbayad siya ng tauhan para sirayan ang mismong sasakyan ni Leo sa araw ng kasal nila ni Maya." Hindi nagsayang ng oras si Lolo Santi. Agad silang tumawag sa pulisya kasama si Ate Cruz upang ipasuri ang sasakyan ni Leo at ang buong paligid ng tahanan nito. Dahil sa maagang babala ni Joven, nahuli ng mga awtoridad ang tauhan ni Elise habang sinusubukang putulin ang linya ng preno ng sasakyan. Ang huling maitim na balak ng kanyang anak ay tuluyang naunsame bago pa man ito makasakit ng sinuman. Pagkatapos ng insidente, hiniling ni Lolo Santi na makipagkita kay Elise sa loob ng kulungan sa huling pagkakataon. Sa loob ng malamig na silid ng pagbisita, nakaupo si Elise na nakaposa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Nang pumasok si Lolo Santi, hindi siya tumingin ng diretso sa kanyang ama, kundi umiwas ng tingin habang mabilis na humihinga sa galit. "Anong ginagawa mo rito, Dad?" ang malamig at basag na boses ni Elise. "Paririto ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na talo ako?" Tumingin si Lolo Santi sa kanyang anak. Walang pait o galit sa mga mata ng matanda, kundi isang napakalalim na lungkot. Ang lungkot ng isang amang nakikitang natupok ng sariling kasakiman ang anak na minsan niyang kinalong at inalagaan. "Nandito ako para sabihin sa iyo na patawad, Elise," ang mahinahong sabi ni Lola Santi.
Puno ng pagtataka at galit na napatitig si Elise sa kanya. Patawad? Para saan? Para sa pagpapakulong sa akin? Patawad dahil baka nagkulang ako sa pagtuturo sa'yo kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang sagot ng matanda habang pumatak ang isang luha sa kanyang pisingi. Nakalimutan mo na ang pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Pinapatawad kita bilang ama mo. Ngunit, kailangan mong harapin ang parusa ng batas para matuto kang humingi ng patawad sa sarili mo at sa Diyos. Hindi nakapagsalita si Elise. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang matigas na muka ay nagkaroon ng lamat. Nang tumalikod si Lola Santi upang lumabas, narinig niya ang tahimik ngunit matinding paghagulgol ni Elise sa kanyang likuran. Ang paghagulgol ng isang taong huli na nang ma-realize ang kanyang mga pagkakamali. Pagkalipas ng ilang araw, ibinaba ng korte ang hatol. Si Ricardo at Elise ay nabentahan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa fraud, forgery, at attempted murder. Si Jove naman, dahil sa kanyang buong pag-amin at pagtulong sa investigasyon, ay nakatanggap ng mas mababang parusa at ipinangakong magbabago at magsisimula ng bagong buhay paglabas ng selda. Nang sumapit ang gabi bago ang kasal ni Maya, umupo si Lola Santi sa kanyang lumang kwarto sa ancestral house. Hawak niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa at ang isang maliit na piraso ng porselana na itinago niya. Sinta, natapos na ang dusa, ang pabulong na panalangin ng matanda sa dilim. Nabalik na natin ang danggang ng pamilya, at bukas, mapapanatag na ang puso ng ating apo. Nang sumikat ang araw ng kasal, ang buong bahay ay napuno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Lumabas si Maya mula sa kanyang silid, nakasuot ng napakagandang puting gown na nagningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at walang kapantay na kagalakan. Lumapit ang dalaga kay Lolo Santi at dahan-dahang kumapit sa braso ng matanda. Tumingin sila sa isa't isa nang may ngiti ng tagumpay at pagmamahal, handang humakbang patungo sa simbahan kung saan naghihintay ang kanilang bagong simula. Ang lumang simbahan ay napuno ng puting bulaklak at liwanag ng mga kandila na nagbigay ng napakainit at payapang kapaligiran. Ang bawat sulok ng simbahan ay may dalang amoy ng sampagita at rosas habang ang mga panauhin, mga matatapat na kaibigan sina Aling Rosa, Mang Berting, Ate Cruz at mga dating manggagawa ng pamilya ay nakaupo ng may ngiti at luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, bumagal ang ikot ng mundo para sa lahat. Nakatayo sa pintuan si Lolo Santay, nakasuot ng napakadangal na barong Tagalog. Hawak ang braso ni Maya. Ang dalaga ay parang isang anghel sa kanyang puting damit, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa altar kung saan naghihintay si Leo. Habang dahan-dahan silang naglalakad sa mahabang pasilyo, naramdaman ni Lolo Santi ang bawat hakbang ng kanyang buhay. Naalala niya ang gabi ng ulan, kung kailan siya pinalayas at nawala ng lahat. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang patungo sa altar, naramdaman niya na ang bawat sugat at dusa na pinagdaanan niya ay naging tulay lamang upang maibalik ang tunay na liwanag at danggal ng kanyang pamilya. Nang makarating sila sa paanan ng altar, kinuha ni Leo ang kamay ni Maya. Tumingin si Leo kay Lola Santi at muling nagmano sa matanda bago humarap sa pare. Ingatan mo ang apo ko, Leo. Ang pabulong ngunit puno ng emosyon na sabi ni Lola Santi habang inilalagay ang kamay ni Maya sa kamay ng binata. Tang-ako po, Lola Santi, ang sagot ni Leo habang pumatak ang luha sa kanyang pisingi. Mamahalin at protektahan ko si Maya, higit pa sa sarili kong buhay. Sa harap ng altar, ipinahayag ni Maya at Leo ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Ang bawat salita ng kanilang vows ay puno ng pag-asa, pagmamahal at katapatan na nagpaiyak sa lahat ng taong nakikinig sa loob ng simbahan. Sa ginanap na resepsyon sa bakuran ng nakataguyod na ancestral house, tumayo si Lolo Santi sa harap ng lahat ng mga panauhin para magbigay ng kanyang talumpate. Kinuha niya ang mikropono habang nakatingin sa mukha ng kanyang apo at ng mga tunay na taong nagmamahal sa kanya. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakikita sa laki ng kanyang bahay o sa kapal ng kanyang pera sa bangko. Ang panimula ng matanda
Ang kanyang boses ay maautoridad, ngunit puno ng lambing. Ang tunay na yaman ay ang mga taong nananatili sa tabi mo kapag wala ka ng maibigay. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakalimutan natin ang nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa ating mga puso upang makatagpo ng tunay na kapayapaan. Ngayong gabi, Hindi lang natin ipinagdiriwang ang kasal ni Maya at Leo. ipinagdiriwang natin ang pagkabuhay muli ng pag-asa sa ating tahanan. Puno ng palakpakan at luha ng kagalakan ang buong bakuran. Yumakap si Maya at Leo kay Lolo Santi habang ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Isang pamilyang nasubok ng bagyo, ngunit bumangon at naging mas matatag kailanman. Lumipas ang 2 taon at ang araw sa hapon ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malaking punong mangga sa bakuran ng ancestral house. Ang kulay gintong liwanag ay dumadampi sa beranda kung saan nakaupo si Lolo Santi sa kanyang paboritong rocking chair. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang maliit na kamay ng kanyang Green Apo, Ang bagong silang na sanggol ni Maya at Leo. Sa malapit na damuhan, nakatayo si Maya habang nakatitig sa kanila ng may malawak at payapang ngiti, habang inaakay siya ni Leo mula sa likuran. Ang amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng hangin sa mga dahon ay nagbigay ng walang kapantay na katahimikan sa paligid. Bawat buwan, patuloy na binibisita ni Lolo Santi si Joven sa kulungan. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang anak, na ngayon ay nagtuturo na sa mga kapwa bilanggo at naghahanda para sa kanyang paglabas matapos ang ilang taon. Si Elise naman, bagamat nananatili pa rin sa loob ng riles ng bilangguan, ay patuloy na ipinagdarasal ng matanda tuwing madaling araw. Wala nang bahid ng galit o pait sa puso ni Lolo Santi. Ang huling tali ng put ay tuluyang naputol at pinalitan ng malalim na awa at kapatawaran. Ang kumpanya, na ngayon ay pinamumunuan na ni Maya ng may katapatan at katarungan, ay muling bumangon at naging simbolo ng pag-asa para sa maraming pamilya. Ang pangalan ng kanyang tunay na ama na si Mateo ay muling naitaas ng may danggal. Inangat ni Lolo Santi ang kanyang tingin sa kalangitan. Hinawakan niya ang lumang frame ng litra, ng kanyang yumaong asawa na nakapatong sa mesa sa kanyang tabi. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabi ng lamig at ulan, at ang bawat sakit ng pagtataksil ay naging bahagi ng isang dakilang kwento ng pagbangon at pagmamahal. Napatunayan ng kanyang buhay na ang tunay na tagumpay ng isang tao ay hindi ang paghihiganti sa mga gumawa ng masama, kundi ang kakayahang manatiling mabuting tao sa kabila ng lahat ng sakit. At sa piling ng kanyang bagong henerasyon, natagpuan ni Lolo Santi ang pinakamagandang regalo ng buhay, ang tunay at walang hanggang kapayapaan.